Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay matatagpuan ang tahimik na baryo ng Inalad. Kilala ang baryong ito sa malalawak nitong palayan, malinaw na ilog, at matatandang punong tila kasing sandana ng kasaysayan ng lugar. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito, ngunit sa kabila ng kasaganaan ng lupa ay hindi lahat ay biniyayaan ng maginhawang buhay. Isa sa mga pinakakilalang tao sa baryo ay ang isang matandang pulubing nagngangalang Mang Tino. Araw-araw ay makikita siyang naglalakad sa mga lansangan na tanga ng isang lumang mangkok na gawa sa niyog. Kupas na ang kanyang damit, manipis na ang kanyang tsinelas, at baka sa kanyang mukha ang mahabang taon ng paghihirap. Marami ang naaawa sa kanya, ngunit meron ding umiiwas at minamaliit siya. Hindi nila alam na dati siyang isang masipag na magsasaka. Noong kabataan niya ay may maliit siyang bukirin sa gilid ng baryo. Kasama niya ang kanyang mapagmahal na asawa na si Aling Rosa. Hindi man sila mayaman, sapat ang kanilang ani upang mabuhay ng marangal. Masaya silang namumuhay at kilala sa pagiging matulungin sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit dumating ang mga pagsubok. Isang malakas na bagyo ang sumira sa kanilang bukirin. Sinundan ito ng matinding tagtuyot na halos walang itinirang pananim. Nang muli sana silang magsisimula, biglang nagkasakit si Aling Rosa. Ibinenta ni Mang Tino ang kanilang kalabaw, ang natitirang lupa, at maging ang kanilang maliit na kubo upang maipagamot ang asawa. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi rin nito nalampasan ang karamdaman. Mula noon ay tuluyan nang nawala ang lahat kay Mang Tino. Wala na siyang tahanan, wala na siyang lupang masasaka. Wala na siyang pamilya. Sa isang sulok na lamang ng lumang kubong, inabandona sa gilid ng baryo ng Inalad siya natutulog gabi-gabi. Gayunman, hindi kailanman nawala ang kanyang kabutihan. Kapag may batang umiiyak sa gutom at may natanggap siyang pagkain, ibinibigay niya ang kalahati nito. Kapag may matandang walang maiinom na tubig, siya pa ang mag-iigib kahit nanghihina na ang kanyang katawan. Ikaw na nga ang pulubi, ikaw pa ang tumutulong, sabi minsan ng isang tindero. Ngumiti lamang si Mang Tino. Ang taong may mabuting puso ay hindi kailanman magiging tunay na mahirap. Lumipas ang maraming araw na halos wala siyang makain. Isang umaga ay umikot siya sa buong baryo upang mamalimos. May nagbigay ng isang pirasong pandesal. May nagbigay ng kaunting kanin. May ilan ding nagtaboy sa kanya. Pagsapit ng hapon ay halos wala nang natira sa kanyang lakas. Habang naglalakad pa uwi, ay nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Namumutla ito at umiiyak. Lolo, 2 araw na po kaming hindi nakakakain, mahinang sabi ng bata. Tumingin si Mang Tino sa kanyang supot. Naroon ang huling piraso ng pandesal na balak sana niyang kainin sa gabing iyon. Tahimik siyang napangiti. Ining, iho, kunin mo ito. Iniabot niya ang pandesal. Lolo, paano po kayo? Huwag mo na akong isipin. Mas kailangan mo yan. Masayang tumakbo ang bata pa uwi habang yakap ang tinapay. Si Mang Tino naman ay nagpatuloy sa paglalakad na walang laman ng tiyan. Habang papalubog ang araw ay unti-unting dumilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin.
Sunod-sunod ang kulog at kidlat. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Upang makaiwas sa ulan, ay napadpad siya sa isang napakatandang punong balete sa dulo ng baryo ng Inalad. Ayon sa matatanda, mahiwaga ang punong iyon. Marami na raw ang nakarinig ng kakaibang tawanan tuwing hating gabi. May ilan ding nagsasabing may mga duwendeng naninirahan sa ilalim ng mga ugat nito. Ngunit wala ng lakas si Mang Tino upang matakot. Umupo siya sa ilalim ng malaking ugat ng balete. Pumikit siya habang pinakikinggan ang malakas na patak ng ulan. Mahina siyang nanalangin. Panginoon, salamat po sa buhay na ipinagkaloob ninyo sa akin. Kahit wala na akong kayamanan, salamat dahil hindi ninyo hinayaang mawala ang kabutihan sa aking puso. Kung may biyayang nakalaan pa para sa akin, tatanggapin ko ng buong pagpapakumbaba. Ngunit kung wala na, sana'y wala ng batang matulog na gutom sa baryo ng Inalad. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon ay biglang tumigil ang malakas na hangin. Nagliwanag ang paligid. May munting gintong liwanag na dahan-dahang lumabas mula sa makakapal na ugat ng punong balete. Kasunod nito ay narinig niya ang maliliit na yabag at isang mahiwagang tinig na nagsabing, "Matagal ka na naming sinusubaybayan, Mang Tino." Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay may isang nilalang na kasinliit ng bata, nakasuot ng berdeng kasuotan, may mahabang balbas, at may mga matang kumikislap na tila mga bituin. Hindi pa alam ni Mang Tino na ang gabing iyon ang magiging simula ng pinakadakilang himala sa kanyang buhay. Nanatiling nakaupo si Mang Tino sa ilalim ng matandang punong balete habang nakatitig sa mahiwagang nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, kakaibang kapanatagan ang bumalot sa kanyang puso. Ang maliit na nilalang ay may mahabang puting balbas, matingkad na berdeng kasuotan, at isang bastong yari sa makintab na kahoy. Kumikislap ang kanyang mga mata na tila mga bituin sa kalangitan. "Mang Tino," wika ng duwende, "matagal ka na naming pinagmamasdan." Napayuko ang matanda. "Hindi ko po alam kung sino kayo. Ako ang bantay ng punong baleteng ito. Maraming tao ang dumaraan dito araw-araw. Karamihan ay sakim, mapagmataas, at walang malasakit sa kapwa. Ngunit ikaw, kahit wala ka ng halos makain, inuuna mo pa rin ang kapakanan ng iba." Napabuntong hininga si Mang Tino. "Wala naman po akong maipagmamalaki. Ginagawa ko lamang ang sa tingin ko ay tama." Ngumiti ang duwende. "Iyan ang dahilan kung bakit narito ako." Itinaas ng duwende ang kanyang baston. Biglang nagliwanag ang paligid at tila sumayaw ang maliliit na alitaptap sa hangin. Mula sa ugat ng punong balete ay dahan-dahang lumitaw ang isang lumang banga na may takip na kawayan. Iniabot ito ng duwende kay Mang Tino. "Kunin mo ito." Nag-alangan ang matanda. "Ano po ito?" "Isa itong mahiwagang banga ng bigas." Nagtaka si Mang Tino. "Kaunting bigas lamang ang laman nito." "Oo," sagot ng duwende. "Ngunit sa tuwing kukuha ka ng bigas rito upang pakainin ang nagugutom, hindi ito mauubos." Nanlaki ang mga mata ni Mang Tino. "Totoo po ba yon? Ngunit tandaan mo ang isang mahalagang bilin." Tahimik na nakinig ang matanda.
Habang ginagamit mo ang biyayang ito para sa kabutihan at hindi para sa kasakiman, mananatili ang himala. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman sa iyong puso, mawawala ang biyaya magpakailanman. Mahigpit na niyakap ni Mang Tino ang banga. Nangangako po akong gagamitin ko ito para sa mga nagugutom. Masayang tumango ang duwende. Iyan ang tamang sagot. Unti-unting naglaho ang mahiwagang nilalang kasabay ng pagliwanag ng buwan. Nang tumila ang ulan, maingat na iniuwi ni Mang Tino ang banga sa kanyang munting kubo. Kinabukasan, nagising siyang gutom na gutom. Binuksan niya ang banga. May kaunting bigas lamang nga sa loob. Nagsaing siya ng isang takal. Pagkatapos ay muli niyang sinilip ang banga. Labis siyang nagulat. Punong-puno muli ito ng bigas. Napaluha siya sa tuwa. Maraming salamat. Hindi nagtagal ay naalala niya ang pamilyang nakilala niya noong nakaraang araw, ang batang humingi ng pagkain. Kaagad siyang nagsaing ng maraming kanin at nagtungo sa kanilang bahay. Labis ang pagtataka ng mag-anak nang makita siyang may dalang pagkain. Mang Tino, para po ba ito sa amin? Ngumiti siya. Magkasalo tayo. Busog na busog ang buong pamilya sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Mabilis na kumalat sa buong baryo ng Inalad ang balitang may pulubing namimigay ng pagkain. Marami ang nagtaka, marami rin ang natuwa. Ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Hindi pa alam ni Mang Tino na ang kanyang kabutihan ay susubukin ng mga taong nais ang mahiwagang biyaya para lamang sa kanilang sariling kapakinabangan. Lumipas ang ilang araw at halos araw-araw ay may naaamoy na bagong saing na kanin sa munting kubo ni Mang Tino. Hindi nagtagal, naging bukas ang kanyang tahanan sa sino mang nagugutom. May mga batang ulila na unang dumarating tuwing umaga. May matatandang wala ng lakas upang maghanap buhay. May mga biyudang halos wala nang maipakain sa kanilang mga anak. Walang sino mang umuuwi na walang laman ng tiyan. Hindi nagtatanong si Mang Tino kung sino ang mayaman o mahirap. Para sa kanya, ang bawat taong tunay na nagugutom ay karapat-dapat mabusog. Bawat umaga ay kumukuha lamang siya ng ilang takal ng bigas mula sa mahiwagang banga. Ngunit sa tuwing sisilip siya rito, muli itong napupuno. Labis ang kanyang pasasalamat sa biyayang ipinagkaloob ng duwende. Hindi naglaon, nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao sa baryo ng Inalad. Paano kaya nakakabili ng napakaraming bigas si Mang Tino? Wala naman siyang trabaho. Pulubi lang siya noon. May sikreto sigurong hindi niya sinasabi. Habang ang karamihan ay natutuwa sa kabutihan ni Mang Tino, may isang tao namang unti-unting nilalamon ng inggit. Si Kapitan Lucio ang pinakamayamang tao sa baryo. Marami siyang bukirin, bodega ng palay at mga tauhang sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, hindi siya kailanman naging mapagbigay. Nang marinig niyang dinarayo ng mga tao ang kubo ni Mang Tino, sumama ang kanyang loob. Isang pulubi ang pinupuri ngayon ng buong baryo, galit niyang sabi. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan. Alamin ninyo kung saan nanggagaling ang bigas niya. Kinagabihan, palihim na nagtungo ang dalawang tauhan ni Kapitan Lucio malapit sa kubo ni Mang Tino. Mula sa bintana
ay nakita nilang nagsasaing ang matanda. Napansin nilang kumuha lamang ito ng ilang takal ng bigas mula sa isang lumang banga. Nang matapos magsaing si Mang Tino at lumabas upang tawagin ang mga batang kakain, dahan-dahang lumapit ang isa sa mga tauhan. Binuksan niya ang banga. Napakunot ang kanyang noo. Kaunti lang ang laman. Ngunit nang bumalik siya makalipas ang ilang sandali at muling sumilip, halos mapaatras siya sa gulat. Punong-puno na naman ang banga. Agad silang tumakbo pabalik sa bahay ng kapitan. Hindi po kami nagkakamali. May mahiwagang banga siya. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Lucio. Mahiwagang banga? Opo, hindi nauubos ang laman. Tahimik na napangiti ang kapitan. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang tumatakbo. Kapag napasa kamay ko ang bangang yon, hindi na ako kailanman mauubusan ng yaman. Samantala, walang kamalay-malay si Mang Tino sa masamang balak ng kapitan. Kinabukasan ay dumating ang isang matandang babae sa kanyang kubo. Payat na payat ito at hirap ng maglakad. Anak, 3 araw na akong walang makain. Ngumiti si Mang Tino. Huwag po kayong mag-alala. Agad siyang nagsaing at pinakain ng matanda. Matapos kumain ay napaluha ito. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Umiling si Mang Tino. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipagdasal ninyo na manatili akong mabuting tao. Pag-alis ng matanda, may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa labas ng kubo. Mang Tino. Paglingon niya ay nakita niyang muli ang duwendeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang banga. Ngumiti ang duwende, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mag-ingat ka. Bakit po? May mga taong nalaman na ang tungkol sa biyayang ipinagkaloob sa iyo. Nais nilang angkinin ito. Mahigpit na niyakap ni Mang Tino ang mahiwagang banga. Hindi ko ito gagamitin para yumaman. Alam ko, sagot ng duwende. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng tao ay may pusong katulad ng sayo. Matapos sabihin iyon, ay muli na namang naglaho ang duwende sa hangin. Hindi pa alam ni Mang Tino na sa gabing iyon ay magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Lumipas ang buong araw na puno ng pag-aalala si Mang Tino. Hindi mawala sa kanyang isip ang babala ng duwende. Sa bawat yabag na kanyang naririnig sa labas ng kubo ay napapalingon siya. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang nakasanayang gawain. Mula umaga hanggang hapon, ay pinakain niya ang mga nagugutom sa baryo ng Inalad. Dumating ang mga bata, matatanda, at mga pamilyang halos wala ng maisaing. Lahat sila ay umalis na may ngiti sa labi at may pasasalamat sa puso. Pagsapit ng gabi, lumuhod si Mang Tino sa harap ng mahiwagang banga. Maraming salamat sa biyayang ito. Hanggat may lakas ako, gagamitin ko ito upang makatulong sa aking kapwa. Maingat niyang itinago ang banga sa ilalim ng isang lumang banig bago siya nahiga upang magpahinga. Samantala, sa malaking bahay ni Kapitan Lucio, lihim na nagtitipon ang kanyang mga tauhan. Handa na ba ang lahat? Tanong ng kapitan. Opo, kapitan. Ngayong gabi, kukunin natin ang mahiwagang banga. Tahimik silang nagtungo sa kubo ni Mang Tino habang madilim ang paligid.
Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay nila. Dahan-dahan nilang itinulak ang lumang pinto. Mahimbing ang tulog ng matanda. Isa sa mga tauhan ang maingat na naghahanap sa loob ng kubo. Hindi nagtagal ay nakita niya ang banga sa ilalim ng banig. Nakita ko na! Tahimik nilang kinuha ang banga at mabilis na tumakas. Maya-maya ay nagising si Mang Tino dahil sa mahinang kaluskos. Agad siyang bumangon. Nang tingnan niya ang ilalim ng banig ay nanlumo siya. Wala na. Napaluhod siya sa sahig. Kinuha nila. Napaluha siya. Hindi dahil nawala ang banga, kundi dahil alam niyang marami na namang magugutom kinabukasan. Kinabukasan, maagang dumating ang mga bata sa kanyang kubo. Lolo Mang Tino, may pagkain po ba? Yumuko ang matanda. Patawad, wala na ang banga. Nalungkot ang mga bata, ngunit walang sino man ang nagalit sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa si Kapitan Lucio. Inilagay niya ang mahiwagang banga sa gitna ng kanyang malaking bahay. Ngumiti siya habang kumuha ng isang takal ng bigas. Ngayon, mas yayaman pa ako. Ngunit nang muli niyang silipin ang banga, wala itong laman. Sinubukan niyang muli. Wala pa rin. Galit niyang hinampas ang banga. Bakit ayaw gumana? Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang buong silid. Lumitaw ang duwendeng nagbigay ng mahiwagang banga. Matigas ang kanyang mukha. Ang biyayang ito ay hindi para sa mga taong sakim. Natakot si Kapitan Lucio. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Umiling ang duwende. Ang himala ay hindi kailanman sumasama sa pusong puno ng kasakiman. Sa isang kisap mata, naglaho ang mahiwagang banga mula sa kanyang harapan. Kasabay nito ay naglaho rin ang duwende. Nang gabing iyon, habang tahimik na nananalangin si Mang Tino sa ilalim ng punong balete, muling nagpakita ang duwende. May hawak itong mahiwagang banga. Ngumiti ito at iniabot muli ang banga kay Mang Tino. Ang tunay na kayamanan ay hindi napupunta sa pinakamayaman, kundi sa taong marunong magbahagi. Napaluha si Mang Tino habang buong paggalang na tinanggap ang mahiwagang banga. Hindi pa niya alam na mas mabibigat pang pagsubok ang naghihintay sa kanya. At ang kanyang kabutihan ay muling susubukin sa mga darating na araw. Muling nagbalik ang saya sa munting kubo ni Mang Tino matapos maibalik sa kanya ang mahiwagang banga. Kinabukasan pa lamang ay muli na siyang nagsaing ng mainit na kanin at ipinamahagi ito sa mga nagugutom sa baryo ng Inalad. Hindi nagtagal ay muli na namang nagsidatingan ang mga bata, matatanda at mga pamilyang salat sa buhay. Ang dating tahimik na kubo ay napuno ng tawanan at pasasalamat. Lolo Mang Tino, napakasarap po ng kanin. Masayang sigaw ng isang bata. Ngumiti ang matanda. Huwag ninyo akong pasalamatan. Magpasalamat tayo sa Diyos na hindi tayo pinababayaan. Habang tumatagal, lalo namang nababawasan ang inggit ng ilang tao at napapalitan ito ng paghanga. Marami ang nagsimulang tumulong kay Mang Tino. Ang iba ay nagdadala ng gulay, isda, asin at panggatong upang may maihain siyang ulam kasabay ng kanin. Ngunit hindi lahat ay nagbago. Si Kapitan Lucio ay hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo.
Kung hindi ko makukuha ang banga, sisirain ko ang tiwala ng mga tao kay Mang Tino, galit niyang sabi. Nag-utos siya sa ilan niyang tauhan na magkalat ng kasinungalingan sa buong baryo. Sinasarili ni Mang Tino ang malaking kayamanan. May kapalit ang bawat pagkaing ibinibigay niya. Isa siyang mangkukulam. Unti-unting kumalat ang masasamang balita. May ilang taga-inalad ang naniwala. Nang sumunod na araw, may ilang tao ang hindi na lumapit sa kubo ni Mang Tino. Ang iba ay iniiwasan na siya habang naglalakad. Masakit man sa kanyang kalooban, hindi siya nagsalita laban sa kanila. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagtulong. Isang hapon ay dumating ang isang buntis na babae kasama ang dalawa niyang maliliit na anak. Halatang ilang araw nang hindi nakakain ang mag-iina. Makakahingi po sana kami ng kaunting pagkain, mahina nitong sabi. Agad silang pinaupo ni Mang Tino. Nagsaing siya ng mainit na kanin at nilagyan pa ng gulay na ibinigay ng isang kapitbahay. Habang kumakain ang mag-iina, napuno ng luha ang mga mata ng babae. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang aking mga anak. Ngumiti lamang si Mang Tino. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, iyon na ang pinakamagandang sukli sa akin. Sa di kalayuan, lihim na pinagmamasdan sila ng duwende. Napangiti ito. Patuloy kang pumapasa sa bawat pagsubok, Mang Tino. Kinagabihan, muling nagpakita ang duwende sa ilalim ng punong balete. Mang Tino, wika nito. Ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi ang gutom o kahirapan. Ano po iyon? Tanong ng matanda. Ang manatiling mabuti kahit sinisiraan ka ng kapwa. Tahimik na yumuko si Mang Tino. Hindi ko sila magagawang kamuhian. Baka hindi lamang nila alam ang buong katotohanan. Masayang ngumiti ang duwende. Dahil sa kababaang loob mo, lalo pang lalakas ang biyayang nasa iyong kamay. Biglang kumislap ang mahiwagang banga. Mula noon, hindi lamang bigas ang tila pinagpapala. Ang bawat taong kumakain mula sa handaan ni Mang Tino ay umuuwing may pag-asa at lakas ng loob na muling magsikap sa buhay. Ngunit sa kabilang panig ng baryo ng Inalad, may isang bagong panganib na unti-unting dumarating. Isang mayamang mangangalakal mula sa malayong bayan na nakarinig tungkol sa mahiwagang banga at handang gawin ang lahat upang mapasakan niya ito. Makalipas ang ilang araw, isang marangyang karwahe ang pumasok sa baryo ng Inalad. Nakatingin ang mga tao habang dahan-dahang huminto ito sa gitna ng baryo. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling kasuotan. Siya ay si Don Esteban, isang mayamang mangangalakal na kilala sa iba't ibang bayan. Marami siyang salapi, malalawak na lupain, at mga tauhang handang sumunod sa lahat ng kanyang utos. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya nakontento. Narinig niya ang balita tungkol sa isang pulubing may mahiwagang bangang hindi nauubusan ng bigas. Kung mapapasakamay ko ang bangang iyon, bulong niya, hindi na ako kailanman mawawalan ng kayamanan. Agad niyang ipinatawag si Kapitan Lucio. Nagkasundo ang dalawa na pagtutulungan nilang makuha ang mahiwagang banga kay Mang Tino. Samantala,
Walang kamalay-malay si Mang Tino sa kanilang binabalak. Abala siya sa pagluluto ng kanin para sa mga nagugutom. Habang naghahain siya ng pagkain, dumating si Don Esteban kasama ang kanyang mga tauhan. "Ikaw ba si Mang Tino?" tanong nito. "Opo," magalang na sagot ng matanda. Naroon ang isang malaking supot ng pilak sa harap ni Don Esteban. "Bibilhin ko ang iyong banga. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pilak na ito. Makakabili ka ng malaking bahay at maraming lupa." Ngumiti si Mang Tino at marahang umiling. "Hindi po ipinagbibili ang biyayang ipinagkatiwala sa akin." Dinagdagan pa ni Don Esteban ang alok. "Kung kulang pa, bibigyan pa kita ng ginto. Pasensya na po." "Naisip mo ba ang hirap na dinanas mo bilang pulubi?" "Opo." "Kung gayon, bakit mo tinatanggihan ang pagkakataong yumaman?" Tahimik na tumingin si Mang Tino sa mga batang kasalukuyang kumakain. "Kapag ipinagbili ko ang bangang ito, sino ang magpapakain sa kanila?" Natahimik si Don Esteban. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. "Gusto ko lamang itong gamitin sa mabuting paraan." Napangiti si Mang Tino. "Kung tunay na mabuti ang inyong hangarin, hindi ninyo kailangang angkinin ang biyayang hindi naman para sa inyo." Hindi nagustuhan ni Don Esteban ang kanyang sagot. Umalis siya na puno ng galit. Kinagabihan, nagkita silang muli ni Kapitan Lucio. Hindi niya ibibigay ang banga. "Kung ganoon," sabi ni Kapitan Lucio, "kukuhanin natin ito sa ibang paraan." Habang pinag-uusapan nila ang kanilang masamang balak, isang maliit na nilalang ang tahimik na nakikinig mula sa tuktok ng punong balete. Ang duwende. Mabilis itong nagtungo kay Mang Tino. "Mang Tino, Lolo Duwende! Mag-ingat ka, mas mabigat ang pagsubok na darating. Hindi ko po ibibigay ang banga." Hindi lamang ang banga ang nais nilang kunin. Napakunot ang noo ni Mang Tino. "Ano pa po?" "Ang iyong mabuting pangalan." Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ng Inalad ang kasinungalingang si Mang Tino ay nagnanakaw raw ng bigas sa mga magsasaka upang ipamigay sa iba. Nagulat ang maraming tao. May ilan na naniwala, may ilan ding ipinagtanggol siya. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Tino. Sa halip na magalit, ipinagpatuloy lamang niya ang pamamahagi ng pagkain sa sino mang kumakatok sa kanyang kubo. Habang pinagmamasdan siya ng duwende, napangiti ito. Habang mas sinusubok ang kanyang puso, lalo siyang nagiging karapat-dapat sa biyayang ipinagkaloob. Ngunit hindi pa alam ni Mang Tino na sa mga susunod na araw, haharap siya sa isang pagsubok na maaaring magpabago sa kapalaran ng buong baryo ng Inalad. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagdating ni Don Esteban. Habang patuloy ang kanyang masamang balak, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating sa baryo ng Inalad. Hindi umulan sa loob ng maraming buwan. Unti-unting natuyo ang mga palayan. Ang dating luntiang bukirin ay naging tuyot at nabiyak ang lupa. Nalanta ang mga gulay at namatay ang maraming pananim. Maging ang ilog na pinagkukunan ng tubig ng mga taga-baryo ay halos matuyo. Isa-isang naubos ang kanilang mga imbakan ng bigas. Hindi nagtagal, nagsimula ang matinding tagutom. Araw-araw ay may mga batang umiiyak dahil sa gutom.
Maraming matatanda ang nanghina at ang ilang magsasaka ay nawalan ng pag-asang makapagtanim muli. Si Mang Tino ay labis na nalungkot sa kanyang nasaksihan. Hindi ko sila pababayaan, bulong niya. Maagang-maaga pa lamang ay nagsaing na siya gamit ang mahiwagang banga. Habang kumukuha siya ng bigas, hindi ito nauubos. Kahit ilang ulit siyang sumalok, muli itong napupuno. Nagluto siya ng napakaraming kanin. Kasama ang ilang mababait na taga-baryo, nilibot niya ang buong inalad upang mamigay ng pagkain sa bawat tahanang nangangailangan. Walang dapat matulog na gutom, lagi niyang sinasabi. Unti-unting nagbalik ang pag-asa sa puso ng mga tao. Ang mga dating naniwala sa masasamang balita tungkol kay Mang Tino ay lumapit sa kanya. "Patawad, Mang Tino," sabi ng isang magsasaka. "Nagkamali kami sa paghusga sa iyo." Ngumiti lamang ang matanda. "Wala akong sama ng loob. Ang mahalaga ay magtulungan tayo." Samantala, mula sa kanyang malaking bahay ay pinagmamasdan ni Kapitan Lucio ang mga pangyayari. Lalong nag-init ang kanyang ulo. Habang tumatagal, lalo siyang minamahal ng mga tao. Ngunit si Don Esteban ay tahimik lamang. May bago na siyang binubuong plano. "Gagamitin natin ang kanyang kabutihan laban sa kanya," bulong niya. Kinagabihan habang nananalangin si Mang Tino sa ilalim ng punong balete, muling nagpakita ang duwende. "Mang Tino," sabi nito, "malapit nang matapos ang iyong pinakamalaking pagsubok. Ano pa po ang kailangan kong gawin?" "Manatili kang mapagpakumbaba. Huwag mong hayaang pumasok ang pagmamataas sa iyong puso sapagkat iyan ang tanging makapagpapawala sa biyayang ipinagkaloob sa iyo." Tumango si Mang Tino. "Nangangako po ako. Hanggat ako'y nabubuhay, ang biyayang ito ay para sa mga nagugutom." Masayang ngumiti ang duwende. Sa sandaling iyon ay tila umihip ang malamig na hangin at may ilang patak ng ulan na bumagsak mula sa langit. Hindi pa alam ng mga taga-baryo ng Inalad na ang ulan na iyon ang hudyat ng isang himalang magbabago sa kanilang buhay at ng nalalapit na pagbagsak ng kasakiman ni na Kapitan Lucio at Don Esteban. Pagsapit ng umaga, nagulat ang buong baryo ng Inalad nang makitang nababalot ng makakapal na ulap ang kalangitan. Pagkaraan ng mahabang panahon ng tagtuyot, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga magsasaka ay nagsisigawan sa tuwa. "Umuulan na! Maliligtas na ang ating mga palayan." Ang mga bata ay masayang tumatakbo sa ilalim ng ulan, habang ang matatanda ay lumuluha sa pasasalamat. Muli na namang nabuhay ang pag-asa sa puso ng bawat taga-baryo. Si Mang Tino ay lumuhod sa harap ng kanyang munting kubo. "Maraming salamat po, Panginoon." Habang unti-unting bumabalik ang sigla ng baryo, lalo namang tumitindi ang galit ni na Kapitan Lucio at Don Esteban. "Hindi tayo maaaring matalo ng isang pulubi," sigaw ni Kapitan Lucio. Nag-isip si Don Esteban ng isang huling plano. Kinagabihan, kasama ang ilan niyang tauhan, nagtungo sila sa kubo ni Mang Tino. Layunin nilang dukutin ang matanda at pilitin siyang ibigay ang lihim ng mahiwagang banga. Ngunit pagdating nila sa punong balete, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumidlat. Kumulog. Nanginig ang buong paligid.
Mula sa makakapal na ugat ng punong balete ay lumitaw ang daan-daang maliliit na liwanag. Isa-isang nagpakita ang mga duwende. Sa kanilang harapan ay lumabas ang matandang duwendeng nagbigay ng mahiwagang banga kay Mang Tino. Matigas ang kanyang tinig. Paulit-ulit naming kayong binalaan. Natakot ang mga tauhan at nagsimulang umatras. Ngunit sina Kapitan Lucio at Don Esteban ay nanatiling nakatayo. "Ibigay ninyo sa amin ang banga," sigaw ni Don Esteban. Umiling ang matandang duwende. Ang biyaya ay hindi kailanman mapapasakamay ng taong nabubuhay sa kasakiman. Biglang lumiwanag ang baston ng duwende. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng supot ng ginto at pilak ni na Don Esteban at Kapitan Lucio. Maging ang kanilang mga karwaheng puno ng kayamanan ay nagmistulang ordinaryong kahoy. Napaupo sa lupa ang dalawa. "Ano ang nangyari sa aming yaman?" Tahimik na sumagot ang duwende. "Ang kayamanang ginamit sa kasamaan ay hindi magtatagal." Napayuko sina Kapitan Lucio at Don Esteban. Sa unang pagkakataon, naunawaan nila ang bigat ng kanilang kasakiman. Lumapit si Mang Tino. Sa halip na magalit, iniabot niya sa dalawa ang mainit na mangkok ng kanin. "Kumain muna kayo," napaluha si Don Esteban. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, pinapakain mo pa rin kami." Ngumiti si Mang Tino. Ang kabutihan ay hindi namimili ng taong tutulungan. Napatulo ang luha ni Kapitan Lucio. "Patawad, Mang Tino. Nilamon ako ng aking kasakiman." Tinanggap ni Mang Tino ang kanilang paghingi ng tawad. Mula noon ay nagsimula silang tumulong sa muling pagbangon ng baryo ng Inalad. Ginamit nila ang kanilang natitirang lakas at ari-arian upang magpatayo ng mga irigasyon, magbigay ng binhi sa mga magsasaka at magpatayo ng maliit na kamalig para sa mga mahihirap. Habang pinagmamasdan ito ng matandang duwende, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang malapit nang matapos ang misyong ipinagkatiwala kay Mang Tino. Ngunit may isang huling biyaya pang naghihintay. Isang gantimpalang hindi lamang magbabago sa buhay ni Mang Tino, kundi sa buong baryo ng Inalad magpakailanman. Lumipas ang maraming buwan at unti-unting muling sumigla ang baryo ng Inalad. Dahil sa masaganang ulan, muling naging luntian ang mga palayan. Ang mga magsasakang dati na walan ng pag-asa ay muling nakapagtanim. Ang mga bata ay hindi na natutulog na gutom at ang bawat tahanan ay unti-unting napuno ng pag-asa. Malaki ang naging pagbabago ni na Kapitan Lucio at Don Esteban. Hindi na sila ang dating sakim at mapagmataas. Araw-araw ay tumutulong sila sa mga magsasaka, nag-aayos ng mga daan at nagbibigay ng binhi sa mga pamilyang walang kakayahang bumili. Ngunit ang pinakaginagalang pa rin ng buong baryo ay si Mang Tino. Sa kabila ng lahat ng papuri, nanatili siyang mapagpakumbaba. Patuloy pa rin siyang nagsasaing gamit ang mahiwagang banga upang tiyaking walang sino mang magugutom. Isang gabi, habang tahimik siyang nananalangin sa ilalim ng matandang punong balete, muling nagliwanag ang buong paligid. Lumitaw ang matandang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang marami pang duwende na may dalang mga sulo
na kumikislap na tila mga bituin. Lumapit ang matandang duwende kay Mang Tino. Mang Tino. Lolo Duwende, natapos mo na ang misyong ipinagkatiwala namin sa iyo. Napayuko si Mang Tino. Ginawa ko lamang ang nararapat. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka sa aming huling gantimpala. Itinaas ng duwende ang kanyang baston. Biglang kumislap ang mahiwagang banga. Unti-unti itong nagliwanag hanggang sa mapuno ng gintong sinag ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting humupa ang liwanag. Mula ngayon, sabi ng duwende, hindi na lamang ang iyong banga ang magiging biyaya. Ipagkakaloob namin ang kasaganaan sa buong baryo ng Inalad. Kasabay ng kanyang mga salita ay umihip ang malamig na hangin. Kinabukasan, nagising ang mga taga-baryo sa isang kamanghamanghang tanawin. Masagana ang kanilang mga palayan. Namumunga ng sagana ang mga puno. Maging ang mga balon ay napuno ng malinaw na tubig. Ang dating tigang na lupa ay naging mataba at hitik sa buhay. Natuwa ang buong baryo. Lumapit ang mga tao kay Mang Tino. Ikaw ang aming bayani. Ngunit ngumiti lamang siya. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan. Ang tunay na himala ay nangyayari kapag ang mga tao ay natututong magmahal, magbahagi at magtulungan. Mas lalong humanga ang mga tao sa kanya. Mula noon, nagtayo sila ng isang malaking kusinang bayan sa gitna ng baryo ng Inalad. Araw-araw ay may libreng pagkain para sa sino mang nangangailangan. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay magkakapantay sa hapagkainan. Habang pinagmamasdan ito ng mga duwende mula sa punong balete, masaya silang nagngitian. Alam nilang ang kabutihan ni Mang Tino ay naging binhi ng pagkakaisa sa buong baryo. Ngunit may isang huli pang lihim na ibubunyag ang matandang duwende. Isang katotohanang magpapabago sa buhay ni Mang Tino magpakailanman. Lumipas ang maraming taon at ang baryo ng Inalad ay naging isa sa pinakamasagana at pinakatahimik na baryo sa buong lalawigan. Ang mga palayan ay laging hitik sa ani. Ang mga ilog ay nanatiling malinaw. Ang mga puno ay laging namumunga. Higit sa lahat, wala ng batang natutulog na gutom. Sa gitna ng baryo ay itinayo ang isang malaking kusina kung saan araw-araw ay naghahain ng pagkain para sa sino mang nangangailangan. Ang mga magsasaka ay kusang nag-aambag ng bahagi ng kanilang ani upang matiyak na may sapat na pagkain ang lahat. At ang nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagbabahagi ay walang iba kundi si Mang Tino. Sa kabila ng pagmamahal at paggalang na ibinibigay sa kanya ng mga taga-Inalad, nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy pa rin siyang nagsusuot ng simpleng damit. Patuloy pa rin siyang ngumingiti sa bawat taong kanyang nakakasalubong. Patuloy pa rin siyang nananalangin ng pasasalamat sa bawat umaga. Isang gabi, muli siyang nagtungo sa ilalim ng matandang punong balete. Tahimik ang paligid. Maliwanag ang buwan. Unti-unting nagliwanag ang buong paligid at muling nagpakita ang matandang duwende. Kasama nito ang marami pang duwendeng nakangiti. Lumapit ang matandang duwende kay Mang Tino. Kaibigan, wika nito,
Panahon na upang malaman mo ang huling lihim. Tahimik na nakinig si Mang Tino. Ang mahiwagang banga ay hindi talaga ang tunay na himala. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi po, umiling ang duwende. Ang tunay na himala ay ang puso mong marunong magmahal at magbahagi. Kahit kanino pa namin ibigay ang bangang iyon, mawawala ang kapangyarihan nito kung ang may hawak ay sakim. Ngunit sa iyong mga kamay, naging daan ito upang mabago ang buhay ng isang buong baryo. Napaluha si Mang Tino. Hindi ko po akalaing ganoon pala ang tunay na kahulugan ng biyayang ito. Ngumiti ang duwende. At dahil natupad mo ang aming misyon, panahon na upang ibalik sa aming kaharian ang mahiwagang banga. Tahimik na tumango si Mang Tino. Hindi siya nalungkot. Alam niyang hindi ang banga ang dahilan ng pagkakaisa ng mga tao, kundi ang kabutihang natutunan nilang ibahagi sa isa't isa. Iniabot niya ang mahiwagang banga sa duwende. Sa sandaling mahawakan ito ng duwende, kumislap ang buong paligid. Unti-unting naglaho ang banga hanggang sa maging libo-libong munting liwanag na lumipad patungo sa kalangitan. Bakit parang hindi ako nalulungkot? Tanong ni Mang Tino. Sagot ng duwende, sapagkat ang biyaya ay nasa puso mo na. Pagkatapos noon ay unti-unting naglaho ang mga duwende. Hindi na sila muling nagpakita. Lumipas pa ang maraming taon. Nang pumanaw si Mang Tino dahil sa katandaan, nagluksa ang buong baryo ng Inalad. Ngunit sa halip na puro luha ang ialay sa kanya, ipinagpatuloy ng mga tao ang kanyang nasimulan. Taon-taon ay ginugunita nila ang araw ng pagbabahagi, kung saan ang bawat pamilya ay nagdadala ng bigas, pagkain, at iba pang biyaya upang ibahagi sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng matandang punong balete ay itinayo nila ang isang simpleng bantayog bilang alaala sa lalaking minsang naging pulubi ngunit naging ilaw ng kanilang baryo. Mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi, ikinukwento ng mga matatanda sa kanilang mga apo ang alamat ni Mang Tino. Hindi nila ito ikinukwento upang pag-usapan ang mahiwagang banga. Ikinukwento nila ito upang ipaalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian. Ang pinakamahalagang kayamanan ay isang pusong marunong magmahal, magpatawad at magbahagi. At sinasabing kapag sumasapit ang tahimik na gabi at umiihip ang malamig na hangin sa ilalim ng matandang punong balete ng baryo ng Inalad, may maririnig na mahinang tawanan ng mga duwende. Hindi iyon upang manakot, kundi upang ipaalala na ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang biyayang ibinabahagi sa kapwa ay kailanman ay hindi nauubos. Wakas.